sa mundo na hindi mo maiwasan, no? At hindi mo rin maintindihan. Nakakalungkot. Pero you know what? I am blessed. I'm so blessed and happy. Pwede mo mag-share sandali? Sandali lang. Kasi yung biyahe ko na dumating ako 2 weeks ago, ay it is my 24th time. Kasi ministry ko kasi yun eh. No? So every year, minsan may taon na 2 ay 4, no? 4 na beses ako. Kasi yun ang isa sa ministry ko. No? Dahil ako po ay salamat sa Diyos, nakapag-aral ng scriptures. At ang isa sa naging mission ko ay magdala ng mga tao ron o mag-guide ng mga tao ron. Meron nga isang beses, ang mga dala-dala ko ay mga paring mga bata. No? Batang pare from the Diocese of Tabo. No? Ako ang kanilang naging parang pilgrimage master. I was so happy that time. No? Anyway, nakakatuwa ito ngayon kasi, nakakatuwa na nakakalungkot, pero nakakatuwa kasi walang tao masyado. Kasi alam nyo, on a regular pilgrimage, lalong-lalo na kapag high season, pipila ka ng 1 hanggang 2 oras. Tapos pag nandun ka na, segundo lang. Palisin ka na kagad kasi sa dami ng pila. Tapos iba-ibang nationalities, minsan sa pila, nag-aaway na, nawawala ang kabanalan sa banal na lugar. Oo. Eh siyempre lahat, buong mundo, gusto makapunta ron, nakita yung pinanganakan kay Kristo, lalong-lalo na sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem. Ang pila doon, Diyos mio, terrible. Sometimes 2 hours, I had one pilgrimage, we were almost standing on the queue, on the line, for almost 3 hours. Pagdating mo doon sa kuweba kung saan pinanganak si Jesus, may nakabantay ng mga paring Orthodox. Talagang segundo, kaluluhod mo pala, kahahalik mo pala ng cross, magdadasal ka, hindi mo matatapos ang Our Father. Sisigaw nga na, next! Faster! Faster! Ano mo yun? Ganon. Ito ngayon, nandun kami, nakaupo kami, nagigitara ako, umiiyak kaming lahat sa pasasalamat. Amen? Kaya minsan iniisip ko, sana laging gera. Hindi naman pwede. Doon sa pinaglibingan ni Jesus, no? Doon sa yung, of course, it's an empty tomb, no? The Holy Sepulchre. Isang lugar din yun, no? Ay, ang pila rin doon, terrible, no? Laging may nag-aaway doon. Laging may nag-aaway sa pila pala. Pero kami lang ang tao ron. Kasi 11 lang kami, konti lang kami. We were supposed to be 21, nag-back out yung 10. Yung 4, may magandang rason, pero yung 6 mo kung natatakot eh. So okay lang. So 11 lang kami, and the 11 were young people. No? Our youngest was 32 years old, and our oldest in the group, I was the oldest in the group, no? And the oldest was only 45 years old. Kaya maliksi kami, and I was seeing them, nakikita ko sila, mga bata pa nagpe-pray, nag-aaral kami ng Bible, ng scriptures, doon mismo kung saan. Amen? Kasi ganun po ang style ko eh. Dapat galing mo Bible mo, may notebook, mag-lecture ako, doon mismo kung saan nangyari. And I was so blessed kasi sabi ko, maraming nagsasabi sa akin, pati family ko, huwag mo na ituloy, postpone it for a later time. Kasi nga, kakaunti yung passengers. Pero sabi ko, ituloy ko na kasi kailangan ko rin mag-retreat. And God was so good. God was so good. Amen? Amen. So, pinag-pray ko kayo, no? Amen! Siyempre, para maalala ko kayo, pipikit ako ng matagal para maalala ko yung mga itsura ng mga yan. Of course, yung Halilicious, pinag-pray ko siyempre. Pero hindi ko sure kung okay ba yung prayer ko na magkabibi. Hindi ako masyadong sure doon. Basta sabi ko, malusog silang at masayang naglilingkod. No? Of course, I prayed for the brothers. No? Anyway, our topic for today is not easy. Hindi madali ito. No? Dapat nyo nilabas sarili nyo. Ano ang mission ko sa buhay? No? Hindi madaling sagutin. Madali ba sagutin yan? Hindi po. Ewan ko. No? Anong mission mo sa buhay? Ito yung mga tanong na wala ka agad sagot. Mag-iisip-isip ka muna. Pero ang approach natin ngayon is definition of terms. Okay? Number 1 muna.
makinig na lang kayo. Sasabihin ko kung ano lang kukopyahin nyo. Kasi ito mga generic ito ha. Ano ang mission? What is mission? It is an important assignment or task. Utos. Or it is a group of people with a particular task. Ayan, yung grupo yan. This is the Gregorian mission. Or missionaries. Another definition is, it is a calling. Alam mo yung vocation, pagpapare, is also called a mission. No? It's a calling. Although, there is a little difference. So, mamaya pakita ko sa inyo yung difference. No? Vocation for a religious group. No? Mission. Or, of course, it can also be an aim, an ambition. Ito, mission ko sa buhay. Pero i-correct natin yun, no? Kasi, tungayan natin yung mas mahalagang tanong. Kasi ito talaga yung tanong ng topic natin yan. Anong mission ko sa buhay? Palagay nyo may pare-parehong mission? May pwedeng magkaparehong mission? Pwede magkapareho. Now, we will approach the word by discovering what it is not. Alright? This is another approach in philosophy. Para malaman natin kung anong isang bagay, alamin mo kung ano yung hindi siya. Number one, it is not a goal. Ang mission ay hindi pareho sa goal. Diba? Sometimes yun, what is your goal this year? So, ang goal medyo mas maikli. Tapos pwede kang magdagdag ng mga. Pag narating mo na yung goal mo, o narating ko na, may bago ka na namang goal. Tapos may bago ka na namang goal. Taon-taon, pwede ka magkaroon ng goal. Or sa isang buwan, pwede ka magkaroon ng goal. So, hindi siya talaga mission. But a goal is something you attain or can achieve at a specific time. So, sa buhay, pwedeng marami kang goals. Halimbawa, sales. Pag may negosyo ka, sales natin ngayon. Mission ko, in 6 months, we will be able to target the sales. Sa negosyo. Or, timbang. Timbang. Goal ko ngayon, yung timbang ko, gano'n. Nagtitimbang ba kayo? Pero okay, titimbang na yung may hook, Ito, pambaboy yun, Timbang na tinatapakan. So, these are goals. Alright? Okay. It is not a purpose. Purpose, although it's like a mission, pero hindi siya pareho sa mission. Pag sinabing purpose, layunin. A purpose answers the why. Question, bakit? Like, bakit mo ginagawa yan? Yun ang purpose. Bakit dito ka lumipat? Taga-probinsya ka. Bakit ka lumipat dito? Hindi mission yun. Pwedeng may mission ka dito, pero pag sinabing purpose, it is also limited to answering the question, why? Kaya lang may sagot na dyan ngayon. Ba't mo ginagawa yan? Ano sagot? Wala lang. Wala lang. But purpose is also important. Remember, there was that famous book of one non-Catholic author, si Rick Warren, The Purpose-Driven Life or Purpose-Driven Church. Maganda yun. It's very, very helpful. Although it's non-Catholic, but it can be a very good resource. Basa ko yun. Now, what is a life mission? Hindi lang mission, Life mission. Okay. A mission includes the why, the who, what, and how your life goes. Saan ba patungo ang buhay mo? Sino ka ba? Yung iyong pagkatao kasali na sa misyon. Kaya minsan, maintindihan mo na may mga bagay na hindi bagay sa'yo. May mga bagay na hindi na bagay sa'yo. Kaya minsan, pwede mong makita yung mission mo na tinutunguhan. Hindi lang yung kahinatnan mo, hindi kasama sa misyon sa buhay, yung iyong mga pinipili. Amen? Bakit mahalaga ang misyon? Why is life mission? Mission sa buhay ito, tsagayin nyo to. Yung mga marami ng edad, pwede ninyo na itong baliwalain. No? Pero okay pa rin kasi bakit ka nandito? Diba? Ba't ka pupunta-punta pa rito? Matanda ka na. Marami ka ng edad, mabait ka naman. No? Pero mahalaga rin yun na matanong natin. Kasi yung iba, kung kailan tumanda. Diba? May ganun tayong kakasabihan. Ba't gano'n kung kailan tumanda? Kasi minsan, doon mo palang na-discover yung iyong
Misyon sa buhay. Amen? Amen. Now, why is it important to have a life mission? Number one, pag meron kang misyon sa buhay, meron kang gabay. Yung misyon mo sa buhay, yun ang iyong nagiging gabay sa iyong mga desisyon, sa iyong mga galaw, sa iyong mga actions and reactions, syempre. At lalong-lalo na, if there are difficult times in your life, your mission can somehow be your guide on what to do next. Amen? Amen. Oo. Huwag itong kalimutan kasi mahalaga ito, kayo magiging shepherds kayo later on. Gagabay din kayo sa ibang tao. Pag naging shepherd kayo, it is important to understand this. Kasi minsan magtataka ka, magtatanong ka, bakit ganito? Ba't linalapitan ako? Bakit parang gusto ko ang gawin ito? Hindi naman ako ganito dati. Ba't parang nandito ako masaya? Pero wala namang pera dito. Amen? Naalala ko dati, nung ako'y binata pa, hindi pa naman matagal yun. Pero nung ako'y binata pa, parang naalala ko na nung pinapa-apply ako sa trabaho, di ba nagtrabaho ako sa Philippine Airlines, no? I was a ground attendant. Not a flight attendant, kasi may girlfriend akong flight attendant. Pero doon nung natanggal ako, kasi natanggal ako eh. Tanggal ako sa PAL eh. Nag-awol. Tapos parang, dito na ako masaya. Sa ganito, imbitahin ka, punta ka ron, ikaw ang mag-lead ng music, punta ka ron, magbigay ka ng recollection, punta ka ron, mag-talk ka, so aral ako ng aral everyday, punta ka doon, samahan mo si Father ganito, samahan mo si ganito, punta naman ako ng punta, walang pera masyado noon. Oo, walang pera, pero daming pagkain. Oo. Tapos, yung girlfriend ko, hindi niyo ako kilala, pwede na may chismis yun. Yung girlfriend ko, brinake ako kasi hindi na ako nagpursige sa PAL. Alam mo, parang napansin niya na parang hindi ako apektado na natanggal ako sa PAL. Ang sabi niya, makiusap, sumulat, makiusap, puntahan si ganito, puntahan si yung tita niya na ganito, para i-reinstate ka, bla bla bla. Gusto niya talaga. Actually, okay naman yung girlfriend ko kasi lagi ako may bago, lagi ako may regalo. Gusto ko rin naman siya. Noon. Pero nung ko natanto na parang, bakit ako dito masaya? Pag tinanong anong sweldo mo, wala akong masagot kasi wala. Oo. Pero ang saya ko kasi hindi ako nagugutom. Tapos malapit ako kay Lord. Kasi everyday punta ako, magmas ako. Hindi na ako seminarista noon, ha? Nasa labas na ako. Madali bang magsimba araw-araw sa isang binatang katulad ko? Hindi, ha? Tapos maglalaro ako ng football. Ano mo, masaya ako. Pero syempre, nagtatanong-tanong din ako, ano ba direksyon ng buhay ko? Pero ang naging guide, dito ako masaya. I think there is something here. So, unti-unti, dinidiscover ko, eto na ako ngayon. 35 years na yung nakaraan. Ang nakakatuwa doon, yung girlfriend ko, hindi nakakatuwa yan. So, minsan, pag na-discover mo yung life mission mo, kahit na anong sabihin nila, kahit na anong mangyari, hindi ka nakasalig sa pera, hindi ka nakasalig sa kung ano-anong makamundo. Masaya ka eh. Pero nakikita mo, yung saya mo, merong kabuluhan. May meaning. Because a life mission actually gives you meaning. Bakit hindi na? Kaya di ba minsan may mga tao tayong hindi maintindihan. Meron akong kaibigan, nag-resign sa San Miguel. Ang ganda-ganda ng posisyon sa San Miguel Corporation. Nung nag-ipon siya isang taon, inipon niya kanyang sweldo kasi malaki ang sweldo niya. Nag-prepare na siya doon sa gusto niyang gawin. Pumunta sa Ilocos. At saka sa Ilocos Norte hanggang Cagayan. Kasi magkadugtong yan eh. Pagudpod, yan ang last town ng Ilocos Norte. Pag tawid mo ng Pagudpod, Claveria na yun. Cagayan Valley na yun.
Ilocano, tapos mag-iiba na salita ron. Doon siya nag-mission. Kung sabi ng ibang mga kamag-anak niya, nabuang naman eh. Ganun din ang sabi sa akin ng kapatid ko, sira ulit talaga ito si Odi. At yun ang sinabi ng girlfriend ko nung nag-break kami. Walang pera dyan sa praise the Lord mo. Oh, demonyo ito. Siyempre, hindi ganun ang reaction ko. Siyempre, umiyak-iyak din ako kunwari. Love mo love you. Diba? Siyempre, nanginahin ako sa mga regalo ni araw-araw. So, when you discover your life mission, kahit pa paano, unti-unti, nakasisiguro ka, kampante ka. Pero yung buhay mo, hindi ka pa wardi-wardi. That's why, look at the next. It gives us direction and helps us manage our 3 T's. Alam niyo ba yung 3 T's? Time, talent, and treasure. Kasi pag wala kang misyon at wala kang direksyon, maraming masayang na oras, pati pera mo masayang, pati talento mo masayang. Kasi anong direksyon mo? Tapos minsan pagod na pagod ka, magtanong ka, ito pa gusto ko sa buhay? Ang masakit dyan, yung iba ang magtatanong sa'yo, yan ba ang ano mo sa buhay? Minsan nakakainis yung mga nagtatanong na gano'n. Amen? Parang gusto kang pakialaman. Parang gusto kang diktahan. Gets nyo? Yes. Good. Yes. So, having a life direction, somehow, it gives us a way. Maybe not clear at first. Hindi naman laging klaro agad yan. Pero natutulungan ka, huwag ka masyadong magastos dito. Pero dito, okay. Huwag ka masyadong maglaan ng panahon dito. Dito ka maglaan ng panahon. Yan, makita mo? Huwag ka masyadong bili-bili dyan kasi makamundo yan. Dito ka. Gusto mo mag-aral ng kung ano-ano. Pero sandali, masaya ba ako? Gusto kang pag-aralin ng iba. Pero papunta ron? Huwag na. If you have a life mission, somehow you will have a direction. Amen? Number 3, it helps us grow and live to our full potential. Pag meron tayong maklaro na misyon sa buhay, alam natin ang misyon natin sa buhay, pwede ka nang humindi at umuo sa mga bagay na alam mong makakatulong sa iyong buhay, makakapagpalago, amen? At makakapagpasigla ng iyong buhay. Kaya nga minsan, di ba, may mga tao, hindi ko alam kung meron kayong kilala o kayo yun, no? Ang ganda-ganda naman ng buhay. Pero ayoko ito eh. Ayoko ito. Minsan may mga tao na no? Parang pinabubuti mo yung buhay. Pero hindi yun ang mabuting buhay para sa kanila. Minsan may mga kasabahay natin. Minsan may mga tao tayo, gusto mong i-asenso. Pero yung gusto mong asenso, hindi nakalinya doon sa kanilang asenso. Gusto mong pag-abroadin. Mag-abroad ka. Bakit? Para maraming pera. Ayoko mag-abroad. Para magtrabaho. Ayoko. Mag-abroad ako para mamasyal. Ako lagi kong sinasabi yun. Kasi ang daming mga palibhasa, broken family kami. Tapos hindi ako natuloy sa seminaryo. O di go abroad, teach. May tita ako na nagtuturo sa Beverly. No? Ng English. Pero mo tita, taga-Bicol nagtuturo ng English. Saan? Sa States. Mga hunghang to, no? Kasi magaling tayo mag-English. Alam mo ba yun? Ha? Parang hindi nga alam yun. Magaling tayo mag-English. Sabi ng tita ko, come, Odi, come. You can teach philosophy. You can teach English here. Come, you will be rich here. Oh, I don't like to be rich, tita. I like to enjoy life. I like to serve God. I like to go and preach the good news of God. But don't worry, I will go there to visit you and Disneyland. Oh! Minsan depende sa misyon. Kaya maganda na nagtatanong na tayo, I'm sure. It is an important factor also towards happiness and fulfillment. Amen? Amen. O kaya sana tumatakbo na sa isip nyo, lalo-lalo na yung mga bata. Ano ba misyon ko sa buhay? O kasi magsishift na ako doon sa mission ng Diyos para sa atin. Kasi hindi natin pinag-usapan ng God ngayon eh. Alright? Wala kasi God. Dito muna. At maging maliwanag na. Amen? Katulad niya, yung pagpunta-punta nyo rito, anong napapala nyo rito? Kasama pa ito sa mission? O lagi ka lang nahahatap ng kapitbahay mo?
naman sa una, pangalawa, doon, nahahatak ka lang. Pero pag sa pangatlo, pang-apat, medyo nakikita mo na, hindi, ako na ni. Ako na yun ni. Ako na ito. This is something that I fell in love with. Amen? Amen. So, what is your mission in life? Because this will now stop, we will now go into another kind of mission. Ito na, Christian mission. Kaya nandiyan yung Matthew chapter 10. Meron ba kayong Bibles? Wala. Very good, no? Very good. So, yeah, sige, tuloy nyo yan. Tuloy nyo yan. Papago ka kayo ni Lord. So, Jacob's Well, nagmali, magdadala kayo ng Bible. Pero anyway, di ba, huwag kayo magkalala, may dala akong Bible. Pag binuksan nyo, o assignment, pag uwi, bukas, tonight or tomorrow, open chapter 10 of Matthew. Huwag nyo kalimutan. Makikita niyo yung pagkakasunod-sunod. Sa una, pinadala niya yung 12. Ito ang pagkakaiba ng disipulo at apostoles. Ang disipulo or disciples ay sumusunod, tagasunod. Pero ang apostoles, pinadadala. So disciples are come, apostles are go. Alright? So, but if you're on a mission, in the context of Christian mission, you are sent. Alright? So, apostles are sent. Now, if you have a mission, in the context of your situation now, lalo na dito sa atin sa community natin, if you have a mission, ibig sabihin, you are being sent. Ipinadadala ka. Yes? Yes. Alam ko, kayo sa Jacob's Well, hindi kayo mga baguhan. Kayo yung mga tinitrain para maging leader, para mag-alaga ng mga tupa. Amen? Amen. Oo. So sa pag-aalaga natin, pinadadala tayo. Ito yung sinasabi sa Biblia na humayo kayo paghayo. So you gather people, then you take care of people, but you are being sent. So, in this context, you will notice in Matthew chapter 10, hindi na natin himayin kasi gabihin tayo. Pero napakaganda pag nahimayin nyo. Matthew chapter 10, nandyan lahat. Anong mga nandyan? Ang unang consideration, sino ang nagpadala? Huwag niyong sagutin. Sigurado ka bang si Jesus? O baka keme mo lang yun? Second consideration, anong instructions? Ito mahalaga kasi may mga tao hindi marunong magbigay ng instructions. Pero alam niyo bang mas marami ang tao na hindi marunong umintindi ng instructions? Nagmamadali lagi. Oo, alam ko na yan. Oo, alam ko na yan. Nung pumunta roon, ano nga yun? Hindi marunong makinig sa instructions. And of course, if you have a problem listening to or understanding instructions, you will definitely have a problem in obeying instructions. But one important thing is, what is the instruction ng leader? Pangatlo, what is the message? Ano sasabihin ko ron? Pumunta ka dito, sumakay ka ng ganito. Pagdating mo ron, kumanang ka, hanapin mo si ganito. Okay, nandun na yung instructions. Pangatlo, anong sasabihin ko? Parang pumunta ka sa tindahan. Anong tindahan? Tabi-tabi yung tindahan, nay. Doon, yung pangatlo. Tapos kakaliwa ka, tapos kakanan ka. Maliit lang yun. Tapos may gray na ganito, tapos may orange na ganito. Hanapin mo si Mac Kepwe. Doon ka bibili. Okay. Anong sabihin ko? Bumili ka ng dato puti na sigarilyo. Meron ba yun? Wala. So, you see, what is the message? Or what is the task? Number 4, anong kondisyon? Mag-iingat ka ron. May asong malaki doon. Pagkanan mo. Tapos may mga nakatambay lagi ron. Mga nakahubad. Yan ang mga sitwasyon. Kaya dapat mabilis kang tumakbo. Kasi may aso. Yan ang Matthew chapter 10. Pag tingnan nyo ang Matthew chapter 10, nandyan lahat yung pinag-uusapan natin. Sunod. What does it take? What does it take? If I will follow you, my master, and go on a mission, what does it take?
What is the cost? Amen? Look, when the apostles were called, anong sabi ni Jesus? Leave everything and follow me. They left everything and followed me. Is it worth it? What is the cost? And what is the assurance? Nandiyan din sa Matthew chapter 10, kaya may assignment kayo kaya babalik dito sa susunod na hindi nyo ito nabasa. Anong assurance? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pabayaan. Hindi ka umalis dyan Kami lang ang pupunta. Yan, di ba minsan yung mga nag-uutos ng mga boss na sa opisina lang? Pero ang naglalakad, yung mga inuutusan, tayo parang ganun din. Pero ang assurance is, this is what it takes. Give everything. Talaga? But don't worry. I will take care of you. Or, do not bring extra. Paano kung magutom ako? Ako bahala sa iyo. Amen? Makikita niyo dyan, do not do this. It's part of the instructions. But what is it cost? Leave your family behind. Leave everything behind and follow. Pero ang maganda rito yung reward. Reward. Gusto kong basahin, okay lang ba basahin natin yung reward? Para meron tayong scripture na basahin sa ganito. Okay lang ba kayo? Okay po. Alright. Notice, this is a Bible that was given to me by a priest. Pinapaano sa akin, pinapacheck. Tingnan mo nga ito kung komportable ka dito. Alam niyo ba ito? Pinoy version. Taglish to. Matutuwa kayo. Babasahan ko kayo ng kaunti, Pinadala ni Jesus ang 12 apostles. Hindi mo ba kayo nakakita nito, Hindi pa. Bumili kayo, mamimintang na. Pinadala ni Jesus ang 12 disciples sa isang misyon at nagbigay ng mga instructions. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentiles o kahit sa ang bayan ng mga Samaritans. Tapos, mga darating na panganib. Ano na yan? Yan na yung kondisyon. Makinig kayo. Ipadadala ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga wolf. Brother, try mo ito pag nag-preach ka. Mababaliw ka dito. Kaya, maging matalino kayo tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Ingat kayo dahil aarestuin kayo at aakusan kayo. So, yan yung mga conditions. Yan yung mga sitwasyon na susuuin mo pagdating sa misyon. Yes? Okay, tapos dito, kanino kayo dapat matakot? Kaya huwag kayong matakot kahit kanino. Assurance kayo. Walang nagtatago na. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, pero di naman kayang pumatay ng kaluluwa. Instead, sabi ko sa'yo, maaaliw kayo dito. Instead, matakot kayo sa Diyos na kayang wasakin ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ayan. Tapos pagkilala kay Kristo, ito na, ang kumilala sa akin sa public ay kikilalanin ko rin sa harapan ng Ama ko sa langit. Pero ang mag-deny sa akin sa harap ng mga tao, i-deny ko sa harap ng Ama ko na sa langit. Diba cute? You might